So, ayan, pinag-usapan natin yung love scam. So, isang paraan, sabi ko sa English kasi ni-recommend ko nila, sinabi kong nasa comment and nakapin. May sinabi din ako doon na part na yes, inabandon ako talaga ang sarili kong bansa through energy. Wala na sa kanila yung pag-asa. Meron pa rin naman sa ibang tao yung talagang the rightful people that deserve to give your energy and that people will come na lagi ko ding sinasabi na the rightful people or lagi nating naririnig or lagi nating sinasabi na the rightful people will come in your way. Totoo yun, darating talaga ang mga taong yun sa inyong buhay. Sila pa mismo yung magsisimulang mag-approach sa'yo na hindi mo alam at dahilan, ang dahilan. So, deserve nila yan na maabandon na sila. Wala silang kwenta is pag-uugali. Ang alam lang nilang makita or i-bash is yung pagkakamali ng kapwa nila pero sila mismo hindi nila nakikita. Hindi nila hindi nila nakikita na problema sila. So, hindi ata sa video na yun, hindi ko pa pinost. May video akong ipopost na kung nakita mo ang sarili mo na isa kang problema dito sa mundo, congratulations, alam mo yan. At gumawa ka ng paraan. Kung hindi ka, alam mo nga ikaw yung problema, at hindi ka gumawa ng paraan, kahit yung pag-heal ng pain and traumas mo, or iayos mo yung inner self mo, parehas lang naman ang formula niya, pero magkaibang sitwasyon. Reflect, and repent. Bago gawin yan, kung hindi mo kaya, mag-pray kay God para i-assist ka. Kasi baka natatakot kang kung saan mapunta yung paghihil mo. Or kung gagawin mo yung inner self sa sarili mo. Kasi hindi rin natin alam. Pwede mong gawin yung inner self or heal mo ang pains and traumas, pero pwede kang mag-fall sa hatred and anger. Maybe good or bad. Good kundi magiging good yan kung determinado kang gawin. Magiging bad yan kung na-fall ka sa hatred, anger, at ayaw mo nang gawin. Ibig sabihin doon, may i-stuck ka na. Laging nasa depression, stress, anxiety ka na. Kahit anong klaseng gamot, pagkain, or recommend nilang, herbal medicines, hindi yan gagana kung hindi mo rin inaccept ang Panginoon sa buhay mo. So better to think about life in this world because we need money. Sinabi ko din doon sa English na yun. Yung part 2 ng professional love scam. Kaysa naman, bakit mo naman hahawakan ang mga taong sila mismo ang nagbibigay ng problema sa'yo? Yun din ang teknik ng Panginoon. Hahayaan ka na malugmok at experience yan paulit-ulit hanggang ma-realize mo sa sarili mo at sa isip mo na, bakit lagi tayong ganito? Hindi ba tayo gagawa ng paraan? Lagi ba nating iisipin at mararamdaman ang hindi magandang pakiramdam na to? Kasi tayo nga ang burden sa sarili natin eh. Paano tayo mag-isip? At kung anong meron dito. Meron din akong idadagdag, which is disappointment of greed. Yung paulit-ulit mo nang nararamdaman yung disappointment, nangyayari yan sa loob ng pamilya, kaya nasisira, di ba? So idadagdag ko din yung kung bakit nasisira ang pamilya dito. At isang relationship ng isang bansa sa leader. Yun ang nakakatakot. Kasi sabi ko din sa past video ko na yung ibang government gagawa ng paraan para masira yung tao ng isang bansang to. Listen, you will encounter manipulative people that don't like you and they're intimidated by you because they know that you're intelligent and you can see right through them.
Come on here, somebody. So in the back of their minds, they're thinking, he can see a little bit too much. Like he knows and he understands a little bit too much, right? They're thinking he might expose my agenda. He might challenge me, and I ain't going to have that. But see, these people, they're also intelligent. So you have to be careful of people who are in positions of power, leadership, educated, intelligent, have good vocabulary, but are also manipulative and abusive. And see, the intelligent and highly intellectual Jezebels, the intelligent and the highly intellectual narcissistic people are the most abusive and most dangerous ones because they can create injustices and oppression in people's lives that they're not even aware of. They can be so good at manipulating someone and having them question their own reality and own sanity to the point they got some people not even aware that they're being abused. This explains our world today. This explains more than half of our world leaders, our government, politicians, people in positions of leadership that are manipulating, abusing, oppressing people. You have people, regular people, people in poverty, lower class people who don't even realize they're being oppressed. They don't even realize they're being manipulated. It's the same thing in relationships, in business, in leadership, in life. Now, but see, when these people, right, when they see someone come in who's also intelligent and is going to challenge them, when you're someone who's going to challenge the abuse, you're going to challenge the corruption, they're like, okay, now I got someone I'm up against who can see right through me. He might expose me. He might challenge my agenda, and I can't have them. I can't have that. I got to get him out the way. Right? That's what they're thinking. So he might expose my agenda. So now what they'll try to do through their manipulation tactics, with their intelligent and high level of intellect, they'll try to take something about you or take a piece of what you say and manipulate a narrative and paint this picture of you to other people. And when you challenge them, they'll cause it to backfire on you so that you look like you're the problem to other people. So that you look like to everyone else that you're just creating drama by trying to challenge them or challenge their agenda. So even though you were right about the corruption that you were trying to challenge, if the narcissist, say, for example, if they're a bit more educated than you, they're a bit more witty, they're a bit more mentally sharp, they're a bit more intellectual than you with their responses, they'll be able to get everybody else to see the narrative they're pushing instead of see the situation for what it actually is, because they've got everybody else under their spell. So people who are educated can be even more abusive and use their intelligence to abuse. And when you speak up or challenge their abuse, if you're not educated enough and as mentally sharp and witty as they are, they will say something so good that will have you even feeling ashamed or feeling stupid for even trying to challenge them. Even though you were right, they were just a little bit better. They were a little bit more intellectual, a little bit more intelligent and sharp with their responses, and their ability with their intelligent responses and their ability to make all the spectators and witnesses, including even the people that support you, see what they wanted them to see instead of see the situation for what it actually was. People like this are dangerous because they'll go out of their way to destroy you and destroy your character and destroy your reputation as long as it means that they can protect their image. And listen, this is why I can't stress the people enough. I push this on people so much. Educate yourself. Read your Bible. Read books. Expand your vocabulary. Elevate yourself mentally, spiritually, emotionally, intellectually so that you can advocate for yourself because you're not crazy. Amen. You are not crazy. Keep on fighting and keep on standing for the truth so that you don't have to be the victim of any type of oppression or injustice, because the Bible says that my people perish for lack of knowledge. Things like this happen to people because of their lack of intelligence. I love y'all and God bless. Come on, let's get it. Mas nakakatakot yung sarili mong kalahi at leader pa yun. Yung siya mismo ang gagawa para ikasisira ng kanyang mga tao. At parang nangyayari yan noon pa. Kasi bakit? Inaalaw nila ang corruption. Inaalaw nila ang hindi magandang pag-uugali ng tao. Imbis na sila mismo ang leader at magsabi na iayos naman yung mga sarili nyo. Mag-advise, mag-motivate. Yun ang isang trabaho ng isang leader. Hindi lang ang president, pero yung mga sanga niya. Pero hindi nila ginagawa. Yang papel ang pinagyayabang nila. Kung ano yung papel na yan.
at kung anong nakukuha nilang sweldo. Pero hindi naman nila ginagawa yung tamang trabaho nila. Kung ano yung pinipirmahan nilang papel, kung ano yung pinaprocess nila. Wala namang kwenta sa buhay natin. Yung tax na yan, anong itutulong sa buhay natin? Hinuhut-hutan lang tayo, tapos sila din mismo magkukurap, di ba? Hindi rin nila ginagamit sa tama. Di mas magandang tayong mga mamamayan magsama-sama at paglaban din yung karapatan na yan. Hindi nyo naman kami tinutulungan as gobyerno. Saan yun pinupunta yung mga nanlilikom yung tax sa mga tao? Ang laki-laki, bilyon-bilyon, pero saan napupunta? Baka gumagawa sila ng paraan para mangurakot at ipupunta sa business nila or kung anong gagawin nilang business nila. Dapat sa gobyerno yun, business nila. Hindi sila na leader na nakaupo kasi galing sa taxes natin yun sa sambayan ng tao. Ang sarap i-backstab ang backstabber para maramdaman din nila kung sino sila. Bago mo gawin yung pag-backstab, dapat alam mo muna ang sarili mo para hindi masira. Kung kunwaring yung ginawa mong consequences, bumalik sa'yo, alam mo ang isasagot mo. Parang ito, alam ko ang sinagot ko sa ginawa ko. Kasi alam ko, kailangan din nila yung ginagawang kong to sa bansa nila. So, opportunity. Big opportunity. Then, going to the people that doesn't deserve. Diba? Lagi din nila sinasabi yun sa mga messages nila na dumadating, yung mga English talker, yung tarot readers. Why do you always put your energy for those people that doesn't deserve? Kung ako ang nasa isip ko at ito ang purpose ko, oo nga naman sinasayang ko yung energy ko sa mga taong walang kwenta. Hindi man lang maalam mag-reflect at gawan ng paraan na kung yung ibang tao or ibang bansa gumagawa sila ng paraan para maging magandang bansa or kilalanin isang bansa or kilalanin ang race nila as one of the top. Yun naman ang problema ng buong mundo, di ba? As being leader also or as being person. Kung gumanda ang bansa nila, kilalang kilala ng buong mundo ang race mo. Race mo. Parang yung USA, kilalang kilala sila kasi sila ang is number 1 na naging first world. Ano pa? Singapore, kilalang kilala yung mga tao nila na nakatira doon kasi ang ganda ng bansa nila, maayos. Dati magulo, pero ngayon, ang ganda, maayos. Pati economy nila. Japan, ang ganda ng bansa, malinis. Ganito, ganyan. Kilalang kilala din mga tao nila. Ang Korea, kilalang kilala din mga tao nila. Dahil sa, hindi lang sa social or pagiging artist, pero maganda rin yung bansa nila. China, kilala din sila. Pati mga tao kahit minsan na nabibring down sila ng ibang lahi, pero nasisave pa rin sila sa kagandahan ng bansa nila. Pilipinas! Ay! Ang dami! Ang daming hindi maganda. Wala kang maririnig kundi ganito, ganyan, complain. Compare! Pag hindi nyo alam kung sino kayo, andun sila andun tayo Yung hindi nila alam ang worth nila. Yung hindi alam kung anong susuportahan. Yung pati ugali, corrupted, ano ba? Ang dami, hindi ko masabi. At, oo nga, kilala tayo sa mapalak kaibigan, mabait. Pero, ngayong generation, before yun ngayong generation, nakikilala na tayong number 1 na basher, number 1 na hindi magandang pag-uugali, number 1 na problema sa mundo. May narinig ako na Pilipinas ang black sheep ng Asian country sa isang news. Ay, nakakahiya.
Eh di doon na lang ako sa makikinig sa akin na mas magandang opportunity. Di ba? Backstab. Pero may dahilan. Kaysa naman, backstab nga. Pero, sisirain mo din ang sarili mo. Hindi ko naman sinira sarili ko doon. Kasi opportunity yun. And deserve talaga ng mga taong pagsabihan ng ganun. Ay, tumahimik ka kung may sasabihin ka sa akin. Sa naranasan ko pa lang sa mga tao. Di ba sabi ko na feature ako sa isang programa. Alam ko kung anong naririnig ko sa kalsada. Alam ko kung sa akin sasabihin or alam ko kung kanino sinasabi. Alam ng energy and frequency at feeling na sinasabi nila. Hindi rin yun paranoid. Bakit ka naman? Kasi ako actually, dati sinabi kong hindi dapat ako bumalik sa paghihiling. Kasi, nandun na ako eh. Matatapos na sana ako eh. Bumalik lang uli. Pinabalik lang uli. Yung wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng tao sa akin. Yung wala na akong pakialam kung pinagtatawanan ako sa pinaggagawa ko. Or may sasabihin ng tao kahit pamilya ko yan. Masasaktan man ako pero wala din yan. Pero bumalik ulit ako sa innocent part na kung saktan. Grabe ang pakiramdam. Yung pinaalala yung pain. Intrumas. Nahihil na sana yun eh. Kaya huwag niyong sabihin na okay ka naman eh. Kung nakikita kita is parang wala ka namang naranasan ay hindi niyo alam kung kayo din ang namakaranas. Mark my word. Dignan natin kung kaya mo. May iba nga na nababaliw na dyan eh. At yun ang pasasalamat ko. At napatunayan ko, pati ugali ko. Kung question nyo din kung anong pinatunayan ko sa buhay ko. Kasi, kung money, kahit meron man ako o hindi, or bilyonaryo man ako o hindi, walang kwenta yan. Ang buhay ang importante dito sa mundo. Pinatunayan ko kung sino ako. Number 1, ugali. Kung gaano ako kalakas. At kung anong worth ko dito sa mundong to. Kayo, napatunayan nyo na ba sa sarili niyo yan? Bago kayo magsalita? Kasi ibabalik ng panahon sa inyo yan. Mararanasan nyo yan sa mga tao na darating sa buhay nyo. Kung hindi man ngayon. Mark my word again. Ganyan ang rules ng universe. Ganyan din ang rules ng karma. So, kung akala nyo safe na kayo ngayon, kahit ako, kung akala ko kahit na alam ko na ang worth ko, na nahil ko na kung anong nahil ko, na-accept ko na kung anong na-accept ko, na-reflect ko kung anong na-reflect ko, na-repent ko kung anong na-repent ko. Pero meron pang meron pang madadagdag sa oras ng buhay ko, yung edad ko, at mga taong darating pa na magiging makakasalamuha ko, at pamilya kong kasama ko sa buhay ko. Kasi meron din silang test na darating mga pamilya ko at maapektuhan ka, di ba? Mga kaibigan. So, ayan. Nakakatakot. Balik tayo ulit sa na yan. Nakakatakot kung leader mo pa mismo ang gagawa ng paraan para masira ang buhay mo. So, parang ganun nangyayari nung history pa natin eh. Kasi hanggang ngayon, wala man lang at least improvement kahit sa mga taong nakatira. Kasi sila mismo ang example para gumawa ng chaos, problema sa mundong ito. So, para yung mga taong nakatira, gagawa din sila ng problema. Hindi na nila kahit alam nila ang tama at mali, pero andun ang fear at doubt. Kaya nasisira ang tama at mali at magiging bulag-bulagan at bingi-bingihan na sila at hindi na nila alam ang tama at mali. 'Di ba?
Alam nila ang tama at mali, pero hindi nila alam ang tama at mali. Kasi naging normal. Dahil sa sinong may kasalanan. Di ba dati, ang may content ako na sinabi kong ang lalaki is ang gobyerno, ang babae is ang mga tao. Pag hindi talaga iayos ng lalaki ang buhay niya at hindi niya alam or hindi siya marunong gumawa ng sariling desisyon or hindi niya alam ang sarili niya. Kasi kahit alam niyang lalaki siya, alam niya ba kung saan siya nag-stand as being lalaki? Ano bang dapat gawin ng isang male na gender? At isang female na gender, same sa female. Kung hindi nila alam kung saan sila mag-stand, wala, chaos talaga. Problema. Malaki. So kung hindi mag-step forward ang isang lalaki, ang gobyerno, at magsimula ng pagbabago, walang mangyayari talaga sa babae or sa mga tao. Magwawala lang yan, gagawin lang kung anong gusto, tapos lagi na lang complain, compare, tapos ang lagi na lang tinitignan. Kung yung gobyerno din laging sita-sita-sita, ganun din ang mga tao, sita-sita-sita, naninita. Ganun yung tao ngayon eh. So you don't deserve the protection of my energy. Kasi sinabi ko din doon, i-open ko din dito kung hindi kayo pumupunta sa English channel ko. I am the first angel that God cast in this earth to say this truth, para sabihin tong katotohanan sa inyo. Pinanganak ako as tao parang si Jesus Christ. Yun lang ang sasabihin ko. Punta na lang kayo sa English na channel ko. Hindi ako nag-blab-blab-blab dyan. Or nagyayabang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayo. Kasi ang gusto ko lang naman umuwi. Umuwi kung saan dapat ako naruroon. Pumunta lang naman ako dito sa mundo para sa purpose na to, para sa task na to. Kung sa tingin nyo walang kwenta, bahala kayo. Wala akong pakialam. Ibig sabihin, binackstab nyo ng sarili nyo din doon. Backstabbing din kasi yung imbis na gumawa ka ng paraan kasi may narinig ka ng ganito ganyan. Mga messengers, mga prophets, mga ganito na darating, meron talaga, di ba? Kahit mag-search kayo dyan, sa Bible meron din. May mga panahon na darating ang mga prophet pag sobra na talaga ang mga kasalanan ng tao at ipapaalam sa kanila at kailangan nilang baguhin yun. Yun ang sinasabi sa Bible. Kahit hindi ko hanapin yan. Basta katotohanan. Nandun yun. Binackstab mo ng sarili mo sa katotohanan. Ayaw mong ibigay sa sarili mo yung katotohanan para gumising at iayos yung sarili at gumanda ang buhay. Kaya hindi natin nararanasan ang tunay na abundance at prosperity sa ating mga sarili. At kung gusto talaga nating yumaman. Kaya lagi tayong nakalugmok sa problema, nakalugmok sa stress, depression, anxiety, nakalugmok sa hindi magandang pakiramdam, nakalugmok kung anong paglugmukan natin dyan. Sa sarili mismo natin, we backstab ourselves. Huwag niyong basta-basta gagamitin, I remind you, huwag niyong basta-basta gagamitin yung backstab pang hindi niyo rin alam. As much as possible na lang, iayos na lang ang sarili, gawin, reflect, accept kung anong i-accept, reflect kung anong i-accept sa Panginoon. Kasi darating at darating talaga yan. End of the world na yan. Pag hindi talaga magbabago ang tao. Katulad ng Noah time, di ba? Noah's Ark. Hindi nakinig yung mga tao. Kaya flinad ng Panginoon ang mundo. At totoo yun sa history natin. Makikita yung mga signs, lalo sa Middle East. Pero nakikita ko sa social media na parang sinisira ng Israel yung
May nakita kong binubumbahan nila yun eh. Yung isa sa evidence na totoo ang ng mga nangyari sa Bible. History book natin yun, hindi lang basta Bible. Kung may history book tayo, kasali yun sa history book natin. So, ayan. Hinihintay ko din kung talagang meant to be na mangyayari. Yung inalaw ko na opportunity. Kasi ayaw ko sana eh. Hayaan mo na lang ganito, ganyan. Pero we cannot do something about the part na may kailangan din akong gawin at i-save. At patunayan kung ano yung patunayan sa mga taong hindi naniniwala. Lalo pamilya din. Kasi kung yung paligid, tinitignan kanilang worthless, ganun din naman sa loob ng pamilya. Nagbigay din ako ng verse, pero short clips, di ba? Na hindi ka totoo ang meaning doon kasi English yun is hindi ka totoong propeta ng Diyos kung sarili mong pamilya mismo is hindi against sa'yo. Bakit ganun ang sinabi doon sa verse na yun? Kasi sa kanila mo mismo, sa kanila mo mismo makikita na may problema talaga. Hindi lang sa pamilya, kundi sa buong mundo. Common sense lang. Kung anong observation mo sa pamilya mo, yun din nangyayari sa pamilya ng buong mundo or iba-ibang lahi. Kasi alam ko, yung pamilya ngayon is ang importante is pera. Yun ang pinaka number one na problema na ginawa na nilang God ang pera, na kailangan ko tong pera na to na kasi dito nila ako ma-appreciate, dito nila ako bibigyan ng kahit konting respeto, or ititigil na nila yung pagde-disrespect sa akin. Paano mo kung nakuha nila yun? Meron ang pamilyang kahit nakuha mo yun, yung perang yun, yumaman ka, i-disrespect ka pa rin. Kasi hindi sila naniniwala eh. Yung gusto pa rin nilang paniwalaan kung sino ka noon, kaysa kung anong nakita, kung nung nagpursigido ka at binigay mo sa kanila yung gusto nilang makita. Oo, meron yung ibang i-appreciate ka kasi pero musli ng tao ngayon. Ida-down ka pa. Ako, ganyan ang sasabihin. Kaya yan, darating sa atin yung the hard way na lessons learn natin. Para ipaimukha sa atin na, tignan mo yung ugali mong yan. Dahil din sa ugali mong yan, kaya hindi ka nag-aabundant and nagpo-prosper sa buhay mo. Kung yung pera talaga ang tinitignan mong very example para gumanda ang buhay. Ako kasi, oo, may part na yon na medyo nagda-doubt dati na ganito, di ba dapat ugali, pero napapalitan ng oo ata, parang pera ata. Pero ngayon parang naayos na siya yung paniniwala ko, dapat ugali. Nang dahil sa ugali, makukuha mo yung gusto mo kahit sa materialistic world. Lalo-lalo kung isasama mo ang Diyos sa buhay mo. Alam ko sa sarili ko din na lahat ng actions ko, at dahil sa hindi ko inaalaw na magpa-manipulate sa kapwa ko kahit noon pa, yun ang ayaw nila sa akin eh. Kung nakita ng tao na hindi nila ako kayang makuha sa gusto nila, i-abandon nila ako eh. Yun ang hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit lagi ako naaabandon. Eh, ang tingin ko naman sila sa kanila bilang tao, patas, wala naman ako naiisip na hindi maganda sa kanila, sa sarili ko lang siguro. Pero bakit lagi silang ganun sa akin?
Hindi nila nakikita yung worth na ganun ang tingin ko sa kanila. So, ganun pala. Kasi ang gusto ng tao is ialam mo sila sa buhay mo tapos gawin mo yung gusto nila. Yung ipamper mo sila. Hindi ba napapamper din sila pag nirespeto mo sila? Parang hindi yun ata ang gusto nila eh. Kaya inaabandon ako din sila ngayon. Ako ang mismo nag-aabandon na ngayon sa kanila. Hindi parang nabaliktad eh. Dati silang nag-aabandon sa akin, ako nang nag-aabandon sa kanila kasi wow, mas gusto kong iprotekto yung paniniwalang to kaysa yung paniniwala nilang mali. Yun ang nasa isip ko ngayon. Kaya sa lahat ng wrong actions ko noon, na oo, kaya kong kunin yung prosperity materialistic world noon. Pero dahil sa humahad lang yung kaisipan na bakit lagi akong inaabandon na, yung bitterness of life, yung feeling of loneliness, yung feeling of always, yung naisip mo bakit lagi kang dinedisrespect, yung hindi ka, lagi kang dinidisregard kung yung laging, lagi kang dinidisregard, pero sila lagi mong iniisip naman. At dahil doon, problema ko din naman to. Waldas doon, waldas dyan. Kaya ko talagang mag-ipon ng malaki noon. Pero pag dumating ang ganito, ganyan, kaya ko ding iwaldas yan. So parang gumawa ang Panginoon ng paraan sa ibang tao para sila mismo ang gumawa ng paraan para gumanda ang buhay. So, thanks to our mother na kahit gano'n na magulo kami, nakapag-isip at kasi sa tingin ko may gano'n din siyang ugali, katulad ko. Kasi kaya din niyang mag-earn ng malaki pero pag may disappointment na dumating sa buhay niya or problema, waldas dyan, waldas dito. So parang ang kinaganda is tulong-tulong kami. Siya ang nag-provide, tinulungan naming bantayan at syempre iba yung unang nagbantay pero mas nung kami ang pumalit na nagbantay is mas na ano talaga yung na-budget yung pera. Kasi talagang ano din eh, kahit 5, grabe ang mother namin magtanong. Ganun dapat magtulong-tulong. So dumating itong problema na to. Dahil sa problema na to, pumunta ako kina Lola, itinuloy ko yung healing ko, nagka-problema din yung kapatid ko. Walang nagbukas kundi nag-close lahat. Ang umiiral lang is tapos nagka-problema din yung mother namin doon. Yan, yung mga smear campaign nyo, yung black magic nyo, yung rituals na ginagawa nyo sa kapwa nyo, gumagawa ng problema sa buhay ng ibang tao. Yung kasinungalingan na ginagawa nyo yung kwento ng ibang tao, naapektuhan kami. And dahil doon, medyo nag-away-away. So, ang ginawa ko na lang paraan para hindi further mag-away-away kasi nagsabay-sabay yung problema namin sa isa't isa. Sarili din namin sa isa't isa. Pumunta ako kay Lola na imbis na magtulungan kami uli, nasira yun. Yun ang isang paraan ng evil energy para sirain ang pamilya. Yung alisin yung magtulungan yung mga magkakapatid, magulang sa anak, anak sa magulang. Yung umiral ang understanding, patient, control sa mga hatred and galit na imbis tulungan din silang ilabas ang sakit na nararamdaman nila sa isa't isa na kahit may part na mag-aaway din sila pero magiging okay kasi inopin nila ang saloobin nila sa isa't isa. Yan ang nawawala sa tunay na pamilya. Na kahit magulo, andun pa rin ang family intact. Yan ang hindi rin naintindihan ng ibang bansa. Kaya 18 years old, maghihiwalay na ang anak sa magulang, di ba? At yun ang gusto nilang hadlangan as being Filipino. Kasi yun ang number 1 na maganda sa culture natin. Yung family intact kahit anong problema.
Gumagawa sila, ang daming post about sa narcissist family, narcissist para masira yung paniniwala sa pamilya. Na mawala yung understanding, patient, control, paulit-ulit. Sinabi ko lang kanina. Para ma-realize natin. Backstab din yun. Sa sarili mo at sa sariling pamilya. Na nakalimutan mo yung, kung nag-aral ka din kahit sa elementary nga, di ba, tinuturo yun? High school hanggang college. Hindi masyado sa college, syempre kasi very parang ang direct niya is about sa course. Pero mga teacher pa rin na nagsasabi ng mga sample kung nag-discuss sila. Or nadadagdag na nag-a-advise. Yun ang mga kinaganda ng mga teachers na yun. Na mga yun, wala na ngayon. Nawawala na sila sa mga part na advice, motivate sa mga estudyante nila. Kunti gusto lang nilang magturo para maturuan ng mga estudyante at after nun, hihintayin ang sweldo. Yun ang mga trabaho, yung ang iniisip ng mga tao ngayon, di ba? Yung gawin lang nilang trabaho nila para makuha nilang sweldo nila at tapos magastos nila kung saan nila magastos ang pera nila. Yun lang lagi ang naisip ng tao ngayon. Hindi na nila naisip yung talagang importante dito sa buhay. Yung task and purpose na sinasabi nila. Bilang isang nanay talaga, bilang isang tatay, bilang isang anak, bilang isang teacher, kung anong profession mo dyan, yung totoong profession at kung anong dahilan kung bakit ganyan ang profession mo at kung anong trabaho niya talaga. Yung disiplina ganun, nawawala din. Yung hindi lang basta gawin mo yung trabaho mo, oo, maayos. Pero nawawala din kasi yung empathy and concern eh. Kaya minsan sa trabaho natin is napapahiya tayo, may nagagalit na customer, or di kaya may nangyayari na hindi natin ine-expect. Katulad ng accident, crime, etc. Nakalimutan din natin ang Diyos, ang manalangin. Na-modernize naman na tayo. Ikasama naman na ang Biblia at Christianity sa atin. Backstab din yun sa history natin. Ang galing natin magsabi ng mga ganun na bagay, pero hindi natin alam na ginagawa na pala natin. Yung backstab, liar, blackmail. Basta lahat ng hindi maganda na traits ng tao. Ginagawa na, ang galing nating sabihin pero ginagawa natin. Yan, yung disappointment of greed na yan. Doon din yung part na yun. Lagi kang madidisappoint sa buhay na yun. Paulit-ulit, paparamdam sa'yo. Bakit greed? Kasi hindi mo yung nakikita yung sign na bakit ka nadidisappoint. Kasi hindi mo rin inayos sarili mo. Hindi mo ginawa yung tamang purpose mo or task mo sa buhay. Hindi lang sa materialistic world. At kailangan din talaga nating i-accept na may mga bagay na gusto natin mangyari na ibigay ng ibang tao, spirituality, kagustuhan man, or materialistic world, hindi natin makukuha yan. I-accept mo lang yan. And mawawala ka sa burden or sorrow ng disappointment of greed na yan. Kasi greed din yun eh. Yung bakit ganito, ganyan, lahat naman ginagawa ko. Kasi kagustuhan yun eh. Greed. Di lalabas dahil dyan sa greed na yan, compare, lalabas ang jealousy and envy sa ibang tao. Kung ano mang nakikita mo, hindi mo rin nakikita na may problema din sila. At ayun, gagawa ka ng kasalanan sa pag-iisip, pagsasalita, at sa gawa din. So ayan, I think this is enough. So, reminder again, bago tayo magsalita ng hindi maganda na napapansin natin sa tao, yung mga actions ganun, pag-iisip at pagsasalita, tignan din natin sarili natin kung hindi natin ginagawa. Isang paraan ng reflection din yun. Acceptance and repentance. Then, lagi talaga natin idagdag ang Diyos sa buhay natin. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share sa my next videos.